morning mga kabingers. Update ulit tayo kasi matagal na tayo hindi nakapag-update. So, ang update ko ngayon mga kabingers ay tungkol sa bago kong incubator. So, dati mga kabingers, sa isa kong vlog ay pinapakita ko sa inyo yung ginagamit natin, yung styrofoam. So, may tatlo tayong styrofoam nung nakaraan mga kabingers ay ginagamit natin. Ang capacity ng isang incubator natin na styro ay 70 na itlog lang ang capacity nito. So ngayon mga kabingers ay dumadami na ng ano natin, yung collection natin ng itlog katulad niyan. Napansin niyo yung isasalang natin mamaya ay dumadami na yung collection natin. So hindi na kakaya dito sa tatlong incubator natin dahil itong tatlo ay nasa 210 lang ang laman nito pag itong tatlo kasi tag 70-70 bawat isa. So ang ginawa ko mga kabingers ay ito, gumawa ako ng bagong incubator mga kabingers na ano to, mga scrap lang to na mga plywood mga kabingers. So ang ginawa ko ay ito, inasimbol natin. Ito ay 320 lang yung laman nito mga kabingers. So tara mga kabingers, ipakita ko sa inyo yung bagong hats natin na mga sisiw. So tara, pakita natin. So pakita ko sa inyo ito mga kabingers. So meron tayong, ito mga kabingers, meron tayong apat lang na layer ito mga kabingers, isa, dalawa, tatlo, apat. So hindi ko muna ito sinalangan ng, ito yung isasalang natin mamaya. Tapos ito, kukunin natin tong bagong nag-hatch mga kabingers. So tara, kunin natin. So, yan. Tapos isira na natin ito mga kabingers. Tapos ipakikita ko sa inyo ito, yung loob nitong incubator mga kabingers. So ito yung bagong hats natin mga kabingers. So ilipat na natin dito yung mga sisiw. So bago lahat mga kabingers, ito pala. Ito yung pizza na sinalang natin yung itlog. Ito July 20. Tapos nag 30 days yan ng July July 20 yung sinalang natin, tapos July 30 yung 10 days niya. Tapos mag 21 days siya para mag-hatch ng August 10. So ngayon mga kabingers ay August 9 pa lang. So lahat ay na-hatch na. So advance yung itlog na yung mga sisiw natin nakalabas mga kabingers. Hindi na siya umabot ng 21 days. So ibig sabihin maganda yung timpla ng temperature at humidity ng ating incubator. So, ipapakita ko sa inyo mamaya mga kabingers. So, August 9 ngayon mga kabingers. So, dapat bukas pa to ma-hatch lahat. Pero ngayon, na-hatch na sila lahat. Ang naganda ito mga kabingers ay 19 days pa lang ay marami na nakakalabas. Kaya nilabas ko to ngayong araw na to. Ika 20 days nila. Dahil halos lahat na. So, bilangin natin mga kabingers kung ilan ba ang accurate ng hatching rate nitong incubator natin. So, ilipat natin dito mga kabingers. So, huwag kayong magtaka mga kabingers na bakit mayroong maliliit na sisiw. Ay, ito ay sisiw ng bantam mga kabingers. Yan, sisiw ng bantam. So, ilipat na natin mga kabingers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Baka may nalaglag dito. So wala na. So 34 lang lahat yung sisiw natin mga kabingers. So bibilangin natin yung ilang hindi na hatch mga kabingers. Kunin natin to. So mga crack to mga kabingers. I-ano natin to.
So, apat lang ang hindi nag-hatch mga kabinchers. Wala na to mga kabinchers, di gawa ng walang sign na nag-crack. So, wala. Tatapon na natin to. Yan. Apat lang ang hindi nag-hatch mga kabinchers. So, isang magandang indikasyon mga kabinchers na maganda yung temperature at humidity ng ating incubator. So, bago natin ipasilip sa inyo ito mga kabinchers ay ilipat ko muna ito dito mga kabinchers. Ito ang bagong sisiw kasi baka dehydrated na itong mga sisiw natin. Meron tayo dito mga kabinchers na brooding pin natin. So, pinainit natin kanina pa to. So, dito natin ilagay mga kabinchers. Yung natin, alaga natin. Yan. So, mayroon tayong dalawang nag-split mga kabinchers. So, normal lang yan mga kabinchers dahil hindi naman lahat ay magiging perfecto sa pag-hatch mga kabinchers. So, ganito lang ang ginagawa ko mga kabinchers. Ito, sarado to lahat dito. Tapos dito sa pinakaibabaw mga kabinchers ay binubuksan ko to kasi ang kadalasan kasi mangyayari mga kabinchers pag kulog yung dito sa ibabaw, yung amoy kasi ng mga dumi nila ay nalalanghap nila. Kaya namamatay yung sisiw kasi nagkasakit sila. So, ganito lang ang pamaraan ko mga kabinchers. Yung ibabaw ay binubuksan ko. Para doon lang sa loob yung, dito lang sa gilid yung walang hangin makapasok. So, ngayon, bibigyan natin to ng electrolyte mga kabinchers dahil yung iba dito ay dehydrated na. So, bibigyan natin ng electrolyte. So, ito yung ibigay natin sa kanila mga kabinchers, electrolyte. With vitamins to mga kabinchers. So, ito. Tingnan nyo. Lagyan na natin dito. Huwag muna natin lapit doon sa malapit sa, anong tawag yan? Sa ilaw. Kasi, iinit tong, nila. So, dito na natin ilagay. Tapos, bibigyan natin sila ng pagkain mamaya mga kabinchers. Ipasilip ko muna sa inyo yung incubator natin. So, tara. Bago ko ipasilip sa inyo mga kabinchers yung loob ng incubator natin, ay dito muna tayo. So, kung napansin nyo mga kabinchers, ay bakit gumagamit ako nito? Tingnan nyo. Kunin natin to yung apat na hindi nag-hatch. So, wala na to. Bugok na to. Usually kasi mga kabinchers, yung ito yung yung normal na lagayan ng itlog. So, pag malapit na kasing mag-hatch mga kabinchers, yung nasa 3 days na lang or 18 days na yung itlog natin, ay nilalagyan ko ng ganito mga kabinchers. Ito. Nilalagyan ko ng ganito para, minsan kasi pag hindi ko ito lagyan ng ganito mga kabinchers, ay sobrang mababa. Yung mga sisiw ay nakakalabas dito. Lumulundag. So, nilagyan ko lang ito ng mga pako. Tapos, lagyan na ng ganito. Tapos, nilagyan ko ng ganito mga kabinchers. Ang purpose nito mga kabinchers, ito lang, baliktad lang ang pakalagay ko mga kabinchers. Ikukorek natin yung mali ko na ginawa. Kasi gawa ng dapat sana, itong newspaper ang nandito sa pinakauna. Dapat ganun yan. Tapos, saka na itong musketero. Kasi ang purpose nito mga kabinchers sana ay pag nag-hatch kasi yung itlog mga kabinchers ay ito, kung mapansin nyo, parang marami siyang alikabok. Marami alikabok at tapos yung dumi-dumi yung mga sisiw. So ang mangyari kasi mga kabinchers, yung loob ng incubator, kaya pakita ko sa inyo. Ganito kasi sa akin, yung mga bago kasing itlog na isa lang ko mga kabinchers ay dito. Tapos pag meron namang isalang ko dito, iakyat ko to dito. Iakyat ko to yung dito, tapos yung bago dito. So kanina, kung napansin nyo, dito galing yung nag-hatch natin. So, kung hindi natin lagyan ng ganito mga newspaper, lahat ng mga marurumi, yung basa, at saka itong parang alikabok, ay pupunta dito sa pinakailalim. Dito sa blower, at saka madumi din tong nasa
ibaba na part na itlog. So, ganito mga Ventures. Yan. Di ba kung napansin nyo, wala kayong nakita dito. Wala kayong nakitang marumi. Dahil gawa ng newspaper na nilagay natin. Yan, nakikita nyo. Ang mali ko lang kanina mga Ventures ay nasa ibabaw tong newspaper. Kaya kung napansin nyo ay mayroong dalawang nag-split doon. Gawa ng madulas yung newspaper. Dapat, newspaper muna, bago to. So, bago to, dapat ganito para hindi to madulas yung itong musketero. So, yan ang pagkakamali ko mga Ventures. Nabaliktad ko pag lagay. So, itama nyo na lang ang medyo mali ko dito. Pero ito mga Ventures, yan. Diba, yung lahat ng marumi ay nandito lang. So, hindi napunta doon. So, dito na tayo sa loob ng incubator mga Ventures. Buksan na natin to kahit masira pa to, hindi. Basta ipakita lang ko lang sa inyo, i-share ko lang sa inyo ang pamaraan ng incubator ko. So, kung napansin nyo yung incubator ko mga Ventures, disclaimer lang sa mga marunong dyan, sa legend, ito ay para lang sa mga baguhan. So, kung napansin nyo, ito, yung temperature controller ko, yung sensor niya mga Ventures ay nandito, sa gitna ko nilagay. Tapos ito, 4 na layer lang, sa 2, 3, 4. Kasi pag malapit ang mag-hatch mga Ventures, yung may bago akong itlog, ay ililipat ko dito sa itaas na part. So, ang purpose din doon ng mga Ventures, yung tawag ito, newspaper, hindi siya, dahil wala tayong hatcher mga Ventures, kasi yung incubator ko, dala to lahat, setter at saka hatcher. Pero nakita nyo naman, 4 lang hindi nag-hatch. So, pwede ipagsabay nyo lahat. Pero ang ginagawa ko, nilagyan ko ng newspaper para hindi siya masyadong direkta ng init. So, dito natin nilagay sa pinakataas yung yung malapit ng mag-hatch. Kasi kahit konti lang yung init mga Ventures na makakapasok, kasi mainit na yung loob ng itlog kapag malapit na mag-hatch. So, mag-hatch pa rin yan sila kahit hindi na yung tamang init diyan doon. So, ito mga Ventures, pakita ko sa inyo. Iangat lang natin tong isang natin. Lipat natin dito sa taas. So, yan. Tapos, ito. Kung napansin nyo mga Ventures, meron tayong, ang ginamit ko mga Ventures ay ito. Meron tayong, yan, tatlong valve lang mga Ventures. Ay, natin, nalaglag yung, yun, kung napansin nyo mga Ventures, oh. Yung, natin, ay 50 lang, 55, pero yung humidity, pero, yan, nag-hatch pa rin siya. Tapos 38.5 yung, reading ng atin natin, oh. Yung temperature, at saka humidity. Oh. Pero okay lang mga Ventures, kasi at least nag-hatch siya. Yan, kung napansin nyo mga Ventures, mayroon tayong tatlong valve lang dito na tag 25 watts lang bawat isa. So 25, 25, 25. So 75. So meron din tayong isang blower mga Ventures, yung 220 na fan. So ang connection nito mga Ventures ay nakaparallel lang to. Kasama tong blower na to, pag mamamatay tong ilaw, ay namamatay rin to. Hindi yung tulad sa iba na lagi lang naka-on tong fan na to. Pero sa atin, pag pumatay yung ilaw, ay patay rin to. So, ang ginawa ko mga Ventures, ay naglagay rin ako ng tubig to. Dahil malaki na yung incubator natin, ay naglagay tayo ng tubig. Yan, may tubig tayo dito. Tapos, ang ginawa ko mga Ventures, para, kasi pag, ito, may harang tayo mga Ventures, tingnan nyo. Yan, na natin yung harang. Ayan o. Yan. O. Haharangin natin yan. Yan. Para yung tulad dito mga Ventures, isa lang natin yung bago. Yan. Pag ilagay nyo tong itlog mga Ventures, yan. Ilagay nyo na yung itlog, ay hindi siya direktang natatamaan ng ilaw, ng init. Dito, nakaharap doon yung fan natin, tapos yung init ay pa ganon. Tapos, kung mapansin nyo mga Ventures, ito, meron tayong 4 inches na pagitan dito. Hindi natin naisagad tong lagayan ng itlog dun sa dito, sa dulo. Kasi yung hangin kasi,
papunta doon at paakyat. So ito yung pamaraan ko sa incubator mga ka-ventures, na yung init ay nasa ibaba. Yung iba kasi nilagay dito sa taas. Meron tayong tinatawag na law of gravity. Yung init kasi pataas. Kaya para mapantay natin ay nalagay tayo ng fan para maitulak yung init doon. Tapos dito siya lalabas dito sa pinakadulo na mayroon siyang 4 inches na pagitan dito sa pinaka dulo niya at saka dito siya sa lagay ng itlog. So doon umiikot yung init paakyat. So nakita nyo naman mga kaminos na maganda yung hatching rate ng ng incubator. So yan. Tapos yung butas dito ang butas nito ng incubator mga ka-ventures ay sa taas lang. Nandito lang mga ka-ventures. Isang butas lang nandito. Isang butas lang yung nasa taas. Sa baba wala. Sa gilid wala. Taas lang isa. Tapos yung temperature natin mga ka-ventures ay 37 yung on at saka 37.8 yung off ng temperature controller natin or thermostat. So, yan lang ang maisip ko dito sa incubator mga ka-ventures. Tapos, itong luma natin na ginagamit mga ka-ventures, yung styrofoam, ay i-upgrade natin to. Ito, tingnan nyo to. Ito mga ka-ventures, dati, isang ganito lang yung 70 pesos lang na itlog ang kayang ilagay dyan. Ngayon, in-upgrade ko. Gawin kong mga ka-ventures, 100 plus. Ang ginawa ko mga ka-ventures, ito. Hindi pa ako nakabili ng gamit ito. Isang 25 watts lang ilagay natin. Tapos gumawa din tayo ng ganito. Yan. Yan sa ipagitan natin ng ilaw. Tapos ilagay natin dito yung mga ka-ventures. Maglagay din tayo ng blower dito or fan para yung init ay papunta dito. Para mag-circulate dito sa taas. Yan o, ganito ang mangyari mga ka-ventures. Tapos lagyan natin ng ganito, pantakip mga ka-ventures. Para hindi tatama agad yung init dito sa ilagay natin. Ito. Tingnan mga ka-ventures, ilagay ko yung yan, yung itlog dito. Tapos yung init ay dito siya pupunta. Yan o. Mayroon siyang dito. Mayroon pa siyang space na 2 or 3 inches na para yung init ay iikot dito sa taas. Yan. Tapos maglagay rin tayo dito ng isa pa. O yan. So 100 na yung capacity ng styro natin. Tapos ang magiging butas dito mga ka-ventures ay maglagay lang kayo ng butas dito sa pinaka center ng sa ibabaw. Yun lang. 25 watts lang gagamitin natin. Tapos fan. Pwede rin kayong maglagay ng tubig dito. So yan lang mga ka-ventures. I-upgrade natin to para mas marami ang maisalang natin. Hindi lugi sa kuryente na ginagamit natin. So, ito lang yung ma-update ko sa inyo mga ka-ventures. Ma-share ko sa inyo para sa mga baguhan na gumagawa ng incubator. Kung napansin nyo mga ka-ventures, ito sobrang sirang-sira na to na plywood ay ginamit ko lang to. Mga retaso na to at saka ito, mga scrap. Ito na yung ginamit natin. Tapos itong salamin mga ka-ventures ay galing to sa picture frame. Yun sa mga malaking picture frame yun. Salamin to. Ito yung ginamit ko. Para makita natin dito sa labas kung ano na nangyayari doon sa loob. So, sana mga ka-ventures ay nagustuhan yung video na to. Meron kayong nakukuhang idea dito na pwede pala ipagsabay na natin yung hatcher at saka yung setter. So, yun lang ang i-update ko sa inyo mga ka-ventures. Sana magustuhan nyo. Huwag nyo sanang kalimutang i-like and subscribe mga ka-ventures. At pakishare na rin mga ka-ventures para maraming makapanood nitong video na to. So, salamat mga ka-ventures.